General Bantag. Kamusta na po kayo? Alive and kicking na katulad ng mga inaasahan ng ating mga supporters dahil nagbabasa ako palagi ng mga comments sa mga comments ng mga subscribers ninyo, ng mga Banateros brothers at hindi lang kayo, pati na rin sa ibang vloggers nagbabasa ako. Kaya nga sabi ko sa tulong ng mga comments na yan ay lumalakas ang loob natin kasi maraming umaasa talaga na ipagpatuloy pa rin natin ang laban at lumabas ang katotohanan. Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada. So, umpisa na natin itong tanong po natin. Unang-una sa lahat, asan po ba kayo? Joke lang po. Bibiro lang po. Biro lang po. Hindi po natin alam. Linawin po natin. Hindi po natin alam kung asan po si General Bantag. At nagpapasalamat nga tayo dahil binigyan tayo ng pagkakataon ang Banateros Brothers para makausap. Coach Oli, meron ka bang katanungan, Boss Dada? Una, we miss you, General Bantag. At tayo po ay nakapanood ng mga hearing dyan sa Senado at saka sa Kongreso. Simulan po natin siguro doon. Ano na nangyayari ngayon sa Bucor? Oo nga, napapanood ko rin at nakasubaybay din ako sa mga hearing na yon. Kaso nga lang minsan, nawawalan ako ng gana kapag yung mga nagtatanong na mga politicians doon ay parang malamya. Alam naman ninyo yun di ba? Parang imbis na investigasyon ang pinuntahan doon dahil nga in aid of legislation. Pero parang pumunta pa para konsintihin kung ano yung kalokohan na nangyayari doon. Nakakawalang gana. Parang in aid of election yun Kilala ko yung sinasabi ni General Bantag na yun. Oo, pero yung hindi naman sila lahat ganon. Doon sa Senate, mayroon naman nagtatanong si Senator Tolentino. Maganda yung mga tanong niya At may panaka-naka naman na bumubukol din sa ibang senador sa mga tanong nila. Pero yung iba rin kasi parang kinukonsinti pa si General Katapang yung mga yung mga pagpasok ng droga, mga mahabang baril, yung mga alam naman ninyo yon kahit siguro hindi ko ulitin. Pero mas nakakabilib talaga at bumibilib talaga ako sa Congress, sa House of Congress. Doon magagaling magtanong. Lalo na sina kung ako, kung Bosita, kung Abante, kung Rehensya. Minsan kasi hindi na ako nanonood dahil sabi ko nga, paulit-ulit lang at nakakabuisit yung mga sagot ni General Katapang. Parang ang sarap ano yun yung tainga nung sabi niyo yung lapirutin ba? Kasi parang bata ang sarap batukan. Recently, meron huling Senate inquiry Tapos, alam naman natin na supposedly si General Katapang yung nasa hot seat doon Pero madalas sa kanyang mga statement yung panahon mo, yung kanyang binabanggit. Ayan. So, ano kaya sa tingin mo, General or Mr. Bantag, ano sa tingin mo? Bakit ganun ang nila? Ganun ang galawan nila diyan sa kanilang hearing sa Senado? Hindi ko marinig maigi yung pinakahuling dugtong ng question mo, Boss Dada. Pero parang paano pakiulit nga? Parang ang tanong ni Boss Dada is kasalanan mo pa rin daw hanggang ngayon ang lahat ng kapalpakan diyan sa Bucor. Copy. Oo nga. Sila sila yung supposedly dapat sumasagot ng mga kabulastugan ngayon, pero ang kanilang sinasabi doon lahat puro nangyari nung time mo at minana lang daw nila lahat yan. Tama ka doon, Boss Dada. Ako nga ang palaging sinisisi, lahat na lang ay sinisisi hanggang ngayon sa akin. Samantalang ang tagal na niya doon, halos 1 taon na siya doon. Pero itatanong ko lang din naman sa kanya at sa lahat ng mga subscribers ninyo at saka mga maaring manood dito, ang itatanong ko ay naging ganun ba kami nung ako ay ilagay na bagong DJ at ayusin ang Bucor? Siguro kahit minsan hindi ako nagsalita na inayos namin yung mga kapalpakan ng mga
pinalitan namin. Wala kaming ganun eh. Wala kaming ganun. Kaya nga ugaling bata itong si ano, parang kung baga yung lollipop ko parang ganun eh. Ang ano, hindi ko maintindihan tong ugali nitong si General pa naman to 4-star general na naging chief of staff ng AFP. Sa bagay, palpak na naman siya doon dahil nga nagkamatay yung mga sa 44 noon. No wonder naman na ganun talaga ang ugali niya. Malamang noon at hanggang ngayon na siya ang hepe ng Bucor, yun talaga ang scapegoat niya. Yung kapag may kapalpakan siya na panahon naman na niya, ituturo pa rin niya na minana ko yan kasi yun ang naririnig sa kanya eh. Minana ko yan, ganon. Ang dami niyang sinasabi. Gusto kong mag-react talaga sa mga sinasabi niya doon. Katulad ng 1 billion daw. Sinabi, plunder, kaya hindi naman tinatanong yon. Ang tanong ng Senate dyan, dapat yung bakit nakapasok yung mga mahabang baril na nakita nalaman ni Congressman Tulfo na pumutok pa M16, sabi. Bakit yung hopya, ang laman, shabob, ang daming kalukuhan pero ang sinasabi niya, yung kapalpakan ko daw, mga kasalanan ko, plunder case ko daw. Kinasuhan ako dahil sa naubos na daw yung 1 billion pero hindi pa natatapos yung project. Kalukuhan yon. Sino ang kontraktor na magpapatuloy kahit lugi? Nagpapalusot naman ang walang yang katapang na yan. Utang ina niya. Kasi nga, bakit sasabihin ng mga kontraktor na hindi, ipagpapatuloy namin yan. Saan ka makakita ng ganun? Kahit lugi daw itutuloy. Ang katotohanan kasi, tuloy-tuloy lang yung kontratang ganun. Nasa tamang proseso. Hindi naubos yun. Tuloy-tuloy ang proseso, kaya nga ginamit nila yung binida niya na bagong kulungan. Kami ang may gawa nun. Kami. Yun yung mga minana niya, yung magagandang yun. Yun ay hindi niya sinasabi. Actually, nadinig ko yun eh. Nasermonan siya doon ni Kong Busita dahil para siyang hindi general. Parang ganun lumalabas na kung ano-anong pagbintang, kayo tinuturo. Pag magandang accomplishment, inaako. Ganun po ang nangyayari. Inaako niya, Tol. Tama. Oo. Etong ba tanong ko? Tama, Tol, yung sinabi mo. Kasi parang naligaw tayo doon sa narinig ko sa hearing, para po tayong naligaw doon sa ang issue po kasi nangyari lahat yan, pumutok yan nung barilan. At nawala tayo doon sa issue nung barilan. Tama. Sabi nyo doon, General Bantag, doon na nangyari sa Bucor. Oo. Nagkaroon talaga ng congressional hearing in aid of legislation kasama ng Senate dyan dahil kay Congressman Tulfo na mayroon siyang informant na nagsabing may M16 na pumutok sa riot na yun ang gamit, tapos yung mga shabu na ang mga sumunod pa, biglang na ship sa takas. Kung tutuusin, mas mabigat, para sa akin, opinion ko lang yun. Pero as dating DG dyan, at saka dati rin naman akong BJMP, nag-retire na nga ako sa pangungulungan na trabaho, ay opinion ko ito. Mas mabigat yung pagpasok ng baril, yung pagpasok ng mga bulto-bultong shabu na sinabing nasa loob ng hopya. Kung tutuusin, pangalawa na lang itong takas na ito. Dahil ang kulungan talaga ay natatakasan. Ngayon kung ang tanong nyo sa akin, nung panahon ba namin ay natakasan din ako? Kami? Oo, natakasan din naman kami. Pero kakaiba yung sa amin. Bakit kakaiba? Kasi pinalabas namin yon sa mainstream media. Hindi namin tinago yon. Bakit namin pinalabas sa media? Kasi wala naman kaming itatagong kalukuhan. Unlike sa kanila, ito hindi ko naman ina-accuse na kung ano yung mga kababalaghan na nangyari dahil hanggang ngayon wala tayong alam kung bakit nakatakas yun. Pero sabi ko nga, pina-mainstream media namin yung takas na yon. Hindi namin tinago. Ba't sila tinago nila? Kung hindi pa mabisto, sa kanila sinasabing, ito na nga yung tumakas. Yun ang reaction ko dyan. Pero DG, dun sa pagdating sa M16, kayo ba ang mga nagbabantay dati doon? Meron ba kayong M16? Baka kasi isipin nila baka naman galing sa gwardiya yan. Kayo po ba noon may mga M16 noon? Mayroon, Tol. Mayroon naman tayong mga M16 na pinahiram din pa ng AFP. May mga M16.
Pero na ginagamit noon ng mga presyo, wala na nun tol kasi dinimolish na nga namin lahat ng kubol noon. Tapos hinukay pa namin paligid using yung backhoe, yung excavator kung tawagin. Kaya namin nakuha yung mga armas nila. Kaya ngayon, nakapagtataka, mayroon na naman silang mga armas na ganun kalalakas. Kung mayroon man sana, siguro yung kalawangin na, pero wala eh. Baka rin ni-cycle na naman nila. Hindi ko alam. Kaya nga ako nagtataka rin dahil nga inubos na namin nung panahon namin yan. Yun pwede nang sabing minahanan nila. Inubos namin yan. Yung pagsabi ko na inubos namin, pati yung Ground Zero namin, yung mga kubol, nag-inspection si Secretary Boying. Ocular inspection, inikot namin ang buong maximum. Wala siyang reklamo, nakita niya. Tinuro ko pa, yan sir ngayon, naging ground zero. Nakita ninyo sir, yung mga pananim na yan. Diyan yung mga kubol nun, sabi ko. Ang ganda, yung mga, mataba yung very fertile yung soil doon na pinagtataniman dahil nawala na yung mga kubol. Wala siyang reklamo noon. Tatango-tango lang si Boying noon kasi nakita niya talagang wala na. Sumakay kami noon sa back-to-back na patrol car. Kaya wala siyang masabi. So ibig sabihin DG, no, nung time mo, alagang zero dyan sa maximum, tinanggal nyo lahat ng kubol. So ibig sabihin, yung mga kubol na binabaklas nila nitong mga nakaraan lang, pinapakita nila sa media, bago na yon. Ibig sabihin, giniba Bago nyo, na yun. nagtayo Oo. sila ng Oo, tol. Kasi di ba nung nagkaroon ng inspection ngayon, di ko alam yun kung sa Senate yun, na picturean, accidentally na picturean yung hardware ni Ahas. Si Angelina Bautista, yung gagong yun. Siya ang nagbebenta at doon sila nanggagaling. Doon sila nanggagaling yung pinagpapatayo nila ng kubol, doon galing sa hardware ni Ahas Bautista, Angelina. So, di ba po dati Siya ang yan yung nagbebenta negosyo doon. niya? Alin? Yung negosyo niya dati, ngayon binalik niya uli. Di ba yan po yung dati niyang negosyo? Oo, Tapos ngayon binalik nila uli yung negosyo niya yun, na hardware na yun. Oo, binebenta niya yun. ngayon daw, tinanggal. Binebenta Naniniwala niya ho para ba kayo? magkaroon ng kubol uli. Tinanggal na daw po si Angel Alin, Tol? Bautista. Tinanggal na daw po si Bautista. Kalokohan Kayo yun. po ba Mayroong information akong natanggap, tol, at credible naman yon. Hindi na siya nag-oopisina, oo. Nandun siya, nag-oopisina sa director's quarters, yung tirahan ni Katapang. At ginawa nga siya na intelligence. Kaso na-expose natin, yung nagkaraan, baka na naman hindi na siya pinapa-issuean ng papel. Pero kung intelligence siya, hindi na kailangan isulat, hindi na kailangan bigyan ng papel ng order. Pero nagsiserve siya para kay Katapang. At syempre kay Rimulya, kay Boying. So sa madaling salita, General Bantag, nasa loob pa si Angelina. At kung nasa loob pa siya, bakit hindi siya matanggal-tanggal ni Katapang sa dinami-dami ng kapalpakang bulilyaso, napapahiya na sila sa media, sa taong bayan. Ba't andyan pa siya? Ano kayang meron siya na nakikita ni Katapang? Alam mo, itong si Katapang kasi, wala namang alam ito sa pagmamanage ng kulungan. Nakita naman natin. Kaya niya kinuha itong si Angge, kasi magaling si Angge, nagpapakitang gilas, di ba? Kung sa hearing nga sa Congress, sa Senate nga, nagpapakitang gilas pa rin. Ganun siya magpakitang gilas kay Katapang. Ito naman si Katapang, nakita naman natin ugali niya, hindi natin alam kung nauuto ba siya o talagang kakutsa ba dahil nga pera-perang usapan dyan. Sabi ko nga nung ako noon, yung 100 million nga, di ba? Paano sa kanila ngayon? yung pong naniniwala kayo doon sa nabuking lang yung tumakas na, di ba, ang unang dahilan nila doon kesyo daw namatay na nandoon sa parang nahukay. Tapos ngayon biglang nabuking na tumakas pala. Naniniwala ba kayo na talagang tumakas yun o pinatakas yun? Medyo medyo yung huli mo na naman, medyo garbled din. Apo. Pero kung ang tanong dyan, ano ang opinion ko sa pagtakas na yon? Apo, yon. Nakapagtataka rin talaga yon. Pero kung ako ang hihingan ng opinion, nakita naman ninyo, narinig nyo sa Senate hearing,
sinabi nung pumalit na commander of the guard na tinanggal ni Bautista, ni Angie Bautista, yung mga patrol doon, unit. So naging maluwag. Alam din ni Kataruha yun, nasabi niya yun eh. Kaya possibly talagang legitimate na nakatakas yun. Kasi kung mayroong pinatrabaho kay Kataruha, sana may nalaman tayo sa pulisya, wala naman. So talagang legitimate dahil nga sa ginawa ni Bautista, Angie Bautista na tinanggal yung mga nagpapatrol para lumuwag ang pagpasok nila ng mga kontrabando. Kasi hindi niya kontrolado yung mga patrol na yon. Maraming nakakakita sa pinapasok niya. Nakita naman natin yung hopya, shabu pala ang laman. Paano nila ipapasok yung mga mahabang armas kung mayroong nagpapatrol? Maraming eyewitness. Yun ang opinion ko lang na dahilan. Kasi nakita ninyo yung sabi nung una. Nakita na, putol ang ulo, na-chap-chap na si Kataruha. Tapos sinabi na naman nila, septic tank. Ngayon, napatunayan na wala naman palang mass grave sa septic tank. Medyo sila hindi yung script nila, hindi masyadong pinagplanuhan na excuse. Palusot ang hinahanap nila doon Kaya nagka-buhol-buhol yung palusot nila, naging itong si Boying pa naging sinungaling kasi fake news. Diba? Boying sinungaling kasi fake news na nga. At believe naman tayo at nagpasensya siya na fake news daw siya. Pero Secretary of Justice, fake news ng Bureau of Correction Director General at palusot naman niya, kaupira lang putang inang rason. Di ba? Rason ng bata. Magkaprat yung dalawang yan Paano sasabing? Ang tagal-tagal lang lumabas sa ospital, sasabihin niya, concern ko lang sa health ni Boying. Kaya hindi ko sinabing Tapos hindi naman nila sinong nag-fake news? Sino ang nag-fake news sa inyo? Si Angie Bautista? Si Katapang? Wala Sino nag-fake news? Dapat tinanong si Boying. Baka yung aso. Hindi, yung hearing, mas gusto ko na mga naririnig ko sa sa Congress. Kasi mas marami silang matitibay magtanong. Senator Tolentino, saludo rin ako. Sir Bantag, Tol? Sir Bantag, yung sinasabi niyo po pala yung kay Bautista na na-booking siya, na siya ay nagpatanggal. Dapat ba idiniin pa yung tanong na yon at pinagpatuloy pa yung tanong? Bakit tinanggal yung mga guards? Minsan kasi in aid of legislation lang kasi. Hindi ko naman, hindi maliwanag para sa akin kung ano talaga ba ang trabaho ng Senate at Congress dito sa sinasabing hearing in aid of legislation. Kung in aid of legislation lang ba, wala ba silang ngipin to recommend the removal or relief of mga kaganon sana di ba? Hindi katulad nitong si Congressman Abante na sinabi niya I like this woman, sabi this madam to be out of Bucor, parang ganun sana Yun ang mga titibay. Congressman Busita nga sabi kung ako, Prehensya, yun ang mga magagandang Okay naman si Senator Tolentino Kaso nga lang minsan biglang nakakat siya. Nakakat siya dahil putang ina biglang sisingitan ng isang senador. Kukonsultihin pa. Hindi ba niyo napapansin? Pansin Parang ko yun. kumbaga, hindi okay na yan kasi panahon ko parehas yan Pero itong kay May shabu, parang ganun Ito DG Bantag kay Angie, itong nung panahon mo, tinanggal mo tong taong to. Oo, tol, tinanggal ko yan. Gago talaga yan. Yung sinabi niya, may contradiction kasi kami ng prinsipyo ng pinag-uusapan, kagaguhan. Tinanggal ko yan, tirahan niya lahat. Pati mga mag-asawang BJMP, yung mister niya PNP, pumupunta doon para singilin siya, nagtatago kahit nandun siya. Pumunta sa akin sa DQ yung dalawa, Martinez yata yung apelyido kung tama yung memory ko. Napagalitan ko ng gusto yun. Putang ina, sabi ko, kilala kita. Huwag ka nang magpalusot sa akin. Pumupunta yung dalawang mag-asawa, tinataguan mo. Yun ang mga isa niyang sama ng loob sa akin. Dahil nung pinauwi ko na yung dalawa, pinalis ko na yung mag-asawa Yung babae, BJMP. Yung mister niya, PNP. Tapos akala ko umalis yung dalawa. Hindi, nandun pala sa porch. Nakikinig, sinasabon ko ito si Angie Bautista. Yun ang isang malaking inaano niyang kasalanan ko kasi sabi, putang ina. Kilala kita Mga ganun, wag ka nang magpalusot sa akin. Mga ganun. Gago talaga yun.
So inalis mo tapos binalik nila, ganun ano? Inalis ko. Magaling kasi yan si Angie Bautista. Kasi si Katapang yata kababayan niya eh. Kasi magaling yan, intil-intilan yan eh. Halimbawa, katulad ko, namatay na si late Torres, Virginia Torres ng LTO. Yung chief ng LTO noon, kakilala namin yon. Ngayon dahil kapangpangan yung si late Virginia Torres, kapangpangan din itong si Angelina Bautista, ba? Imbis na kami yung kaibigan nitong na pinakilala pa namin si Angie, ba siya na? Pinasok na niya. Ganun ang ugali niyan. So, Kaya sir, kang pasukan. parang sinasabi nyo, pagdating sa magaling mamera itong si Bautista.